Korean na kasama ko, binato ako ng hose sa mukha. Madami din kaming, hindi lang kami yung na-scam. Mga nasa siguro, 300 to 400 person yung na-scam nila. Kasi yung trabaho ko dito sa South Korea is madami, mix. So ang nangyayari, pag may pechay na, kunwari dito, sa labas, pag may dumadating na pechay na order ng company namin, binababa namin yan, nilalagay dito sa cholmang, yung nasa likod ko, yung sa bakal, nilalagay namin. Tapos nilalagay yan sa ref. Tapos yung isa ko pang trabaho is, ako din yung nagbababa ng pechay galing sa bakal, kasi ipapasok na namin dun sa company talaga namin mismo. Kasi yung pechay kasi na yun, hihiwain at ibababad sa tubig na may asin. Siguro sa mga kasama kong Korean, yung treatment na bagong dating ka lang. Yung babantayan ka nila or yung mata nila nasa iyo nakatutok palagi or kumbaga ikaw papagalitan palagi, ikaw pag-iinitan. Pinakaunang duty ko talaga, first day ko, excited pa ako no. Korean na kasama ko, binato ako ng hose sa mukha. Buti na lang nasalo ko. Lumipas na mga buwan, ko din na hindi naman sila ganun ka sa mga foreign worker. Katulad sa atin na strict sila, hindi. Siguro may ilan lang na mga Korean na masama yung ugali, pero hindi naman siguro lahat. Kasi dito sa amin, mababait naman. Kasi nakikita naman nila na nagagawa namin yung trabaho na maayos. Wala naman sigurong EPS worker na hindi dumaan sa hirap. Kasi kahit gaano ka kasanay sa trabaho sa Pilipinas, pagdating dito sa South Korea, talagang mangangapa ka. Talagang maninibago ka. Kasi nga, yung trabaho dito sa South Korea, iba pa rin talaga. Kahit dito sa amin nga, sobrang dali lang, sobrang gaan lang. Kasi nga, pechay lang, di ba? Pero kahit ganun kagaan, nahirapan pa rin ako. Kasi syempre, hindi ko alam paano gawin, paano yung process ng paggawa, ganun. Kaya nahirapan talaga ako. Pero along the way, sa loob ng 5 months, dahan-dahan, namamaster ko rin naman. Kahit papaano, nakukuha ko na yung trabaho na pinapagawa sa amin. Naisipan kong mag-South Korea kasi laki talaga ako sa hirap. Yung pamilya namin is mangingisda talaga. Yung lolo ko, mangingisda. Yung papa ko, mangingisda. Kumbaga, naisip ko na kailangan kong i-break yung cycle ng paghihirap namin. Kasi nga, kung mananatili ako sa Pilipinas, talagang hindi kami makakaahon sa paghihirap. Nakita ko na may opportunity na makapag-South Korea, grinab ko na. Yung mga naging trabaho ko sa Pilipinas, madami. Naging ako, promoter ng cellphone, Vivo. Naging din ako, sorter ng GNT, kumbaga taga-scan ng parcel. Tapos naging on-call ng construction worker. Tapos nangingisda, ganun. Kasi ayun naman talaga yung kinalakihan namin sa Pilipinas. Yung sa pangingisda is may mga araw na masaya kapag madaming huli. Kasi nga may ibebenta, may mauulam, ganun, may pambiling bigas. Pero may mga araw din na malungkot kasi syempre, uuwi kang pagod, uuwi kang galing sa init, tapos wala kang makukuha. Yung pangingisda kasi, hindi talaga araw-araw may kuha ka palagi kaya masaya na malungkot. Yung mga pinagkakabalaan ko sa Pilipinas dati before ako nag-South Korea is pumasok ako sa pagbaboxing. Ayun, yung experience ko na yun is consider ko na sobrang laki ng part ng buhay ko kasi madami akong natutunan doon. Doon ko natutunan na hindi talaga madali yung boxing. Nag-boxing ako mga mga 3 taon ganun. Naging experience ko is hindi madali kasi syempre kailangan mentally prepared at physically prepared ka at dapat may disiplina ka talaga. Kasi makikita mo, akala mo dun sa ring, madali lang yung ginagawa nila, pero pag ikaw na mismo yung nasa ring, mahirap pala talaga. Yung pagbaboxing hindi madali, tapos delikado pa kasi isang tama lang na magkamali ka, pwede kang mamatay dun. Nung nalaman ko na di para talaga sa akin yung boxing, nag-South Korea na ako, pinuruso ko na. Nalaman ko yung pagsa South Korea dahil sa pinsan ko na nandito na sa South Korea. Kasi product din siya ng programa ng EPS exam. Ayun, na-select siya ng employer kaya nakapunta siya dito. Kaya nung nalaman ko na posible palang makapunta sa South Korea sa pamamagitan ng ganun, nipurso ko na yun na journey. Pero before nun, along the way, na-scam talaga ako ng isang teacher namin sa Korean language. Yung nangyari kasi nun, registration ng exam. Kasi sa kasamaang palad, hindi kami nakapasok. Pagkatapos ng registration na yun, nalaman ng KLC teacher namin na hindi kami nakapasok. May in-offer siya sa amin na pwede daw makapunta ng South Korea sa pamamagitan ng under the table daw sa DMW na hindi daw kami na dadaan ng exam. Na automatic pasado na daw kami. Parang nainganyo ako. Out of desperation na lang siguro na gusto kong makapunta sa South Korea. Kaya grinab ko yung offer niya. Tapos sabi niya, magbayad lang daw ng ganito, sila na bahala. Masaklap pa dun is madami akong nadamay. Kasi syempre, opportunity na yun eh. Sinabihan ko yung kapatid ko, yung bayaw ko, tas 2 pinsan ko. May in-offer yung teacher namin
sa KLC. Under the table nga na hindi na kami dadaan sa hirap. Makakapunta kami ng South Korea na hindi dadaan sa hirap. More or less siguro yung na-scam siguro sa amin mga 50,000. Madami din kaming, hindi lang kami yung na-scam. Mga nasa siguro 300 to 400 person yung na-scam nila. Kasi habang nagre-recruit sila, pinaprocess nila kami, nagre-recruit din sila ng iba. Parang convincing talaga yung sinasabi niya. Ayun, may company dito sa South Korea na kukuha ng madami na tao kasi kabisihan nga daw. Parang alam mo yun, yung nako-convince ka talaga niya kasi sabi niya, makikipag-usap daw yung sadyang sa amin. Kakausapin daw kami. Kaso doon namin napagtanto na parang verbal na lang lahat. Walang nangyayari. Yung sinabi na ipaprocess na daw visa namin, magpipirma na daw kami ng kontrata, may pipirmahan daw kami para makatawid doon sa immigration, ganun. Puro lang, verbal. So doon na namin talaga, yung pinsan ko, kinumpronta niya yung teacher namin kung ano ba talaga yung takbo ng process na ito, bakit parang walang nangyayari. Kasi inabot na din kami ng mga 5 to 6 months. Kaya ayun, parang natatagalan na. Nung sobrang natagalan na talaga, doon na talaga namin napagtanto na scam talaga. Nirason ba naman, sabi niya sa akin na umabot daw yung concern namin sa sadyang. Tapos nainip daw, nainis daw, bakit daw panay kami reklamo, hindi kami mapaghintay. Tapos yung lahat na ng papeles namin, tinapon sa basura. Kaya doon na kami na ganun lang ba kadali itapon yung documents namin sa basura. Kung ikaw na employer, gagastos ka kung kukuha ka ng employee sa Pinas. Bakit ganun mo lang kadali ibasura yun, di ba? Kaya doon na namin na scam talaga yun. Siguro yung tip ko lang na masasabi kasi bago lang din ako dito pero yung tip nga na maibibigay ko sa kanila is pakisamahan nyo talaga yung mga kasama nyo na Korean. Kasi alam nyo, yung Korean kasi hindi katulad sa trabaho, di ba? Sa Pilipinas, pag pinag-initan ka sa trabaho, dadalhin mo yun pag nasa labas na iko-confront mo siya sa labas Pero dito kasi sa Korea, hindi ganun yung traits ng ng mga Korean Yung sa kanila, iba yung trabaho at iba yung sa labas. Yung isang kasama talaga namin na Korean, sobrang talaga sa trabaho, parang ang ingay, palaging bukang bibig, palagi na nagagalit, ganun, nagmumura, sumisigaw. Pero pag sa labas, wala namang problema. Patawa-tawa lang, parang walang nangyari. Yung makikita mo, madidifferentiate mo talaga yung kaibahan ng Koreano sa mga Pilipino. Kasi yung mga Koreano hindi marunong magtanim ng galit. Nung nasa Pilipinas ako, yung inaasahan ko talagang buhay dito sa South Korea is magtrabaho Monday to Friday tapos gala na Saturday to Sunday. Pero pagdating dito iba Trabaho kami ng Sunday to Friday tapos Saturday lang yung day off. Syempre pagod ka nun. Kailangan mo pa maglaba. Tapos kung gagala ka naman dito sa area namin, walang kabuhay-buhay kasi dito Malayo sa malayo sa syudad Itong lugar namin, makikita mo, panay bundok, tumingin ka sa kaliwa, sa kanan, bundok talaga. Mababagot ka talaga dito. Kaya yung expectation ko nung nasa Pinas ako, na gagala ako ng Seoul, gagala ako ng Busan at sa mga iba pang lugar na tourist spots dito sa South Korea, hindi ko na-meet. Hindi ko na yung expectation na yun. Kasi pagdating dito, nagtatrabaho ka, pero hindi ka makapagala kasi pagod ka. Kaya yung ginagawa ko, tulog na lang, ganun. Expectation versus reality talaga mahirap. Yung sinasahod namin sa trabaho, hindi siya consistent talaga. Kasi yung trabaho kasi namin dito, nagbe-base talaga siya sa per order sa amin. Simula nung January hanggang ngayon na March, mahina talaga. Dumating naman yung month na malakas, okay naman kasi sumasahod kami ng 3M, 3.2, 3.3, malinis na yun. Sa loob ng 5 months, onti lang yung naano ko kasi syempre 5 months pa lang ako Pero kahit ganun, may nakuha naman ako na lupa tapos nakabili din ako ng gold. Pero kahit ganun, 5 months pa ako, may mga naipundar na rin naman. Yung may papayo ko lang sa mga Pilipino na gustong makapag South Korea is, lalo na yung napaghinaan ng loob kasi hindi nasiselect, is tibayan nyo yung loob nyo. Kasi naniniwala talaga ako sa kasabihan na what's meant for you is will never gonna pass you by. Kumbaga, kung para talaga sa'yo yun, para talaga sa'yo yun. Hindi ka lalagpasan nun, hindi ka lalaktawan nun, hindi ka babaliwalain nun. Sa tamang panahon, sa tamang oras, sa tamang lugar, at sa tamang opportunity, dadalhin ka dito sa South Korea nang walang pag-alinlangan. Before kayo pumunta dito sa South Korea, dapat ihanda nyo yung sarili nyo mentally, physically, and emotionally. Kasi dito sa South Korea, guys, hindi madali yung trabaho. Ang gusto kong pasalamatan, especially talaga yung pamilya ko, yung partner ko. Kasi sila yung mga tao na hindi nawala sa likod ko nung nagpa-process pa ako ng pag sa South Korea ko. Hindi naging madali yung journey ko kasi dumaan ako sa scam, dumaan ako sa pagda-doubt ng sarili. Dito naman sa South Korea, pinapasalamatan ko yung mga kasamaan kong Pinoy kasi hindi nila ako pinabayaan,
ginaid nila ako sa mga dapat gawin dito sa South Korea, lalo na sa pamumuhay dito sa South Korea, paano magtipid. Kaya yun, laking pasasalamat ko talaga sa kanila kasi hindi sila naging madamot sa akin. Hindi sila naging matipid sa pagbibigay ng tips kung paano maging madali at magaan yung buhay dito sa South Korea.